Hello, ito yung lingkod, Freddy Ligaspi sa Facebook and at Filipinos America Vlog sa YouTube. At kung di pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe to my channel and it's all free. Okay? It's all free and make your comment and give me a big likes. Okay? Ito po ang yung lingkod, Freddy again. Okay? Ang topic po natin ngayong gabi, ngayong araw na ito, dyan sa Pilipinas ay gabi, ay tungkol sa umiinit na agresibong ang China sa claim nila na ang ating exclusive economic zone ay kanila. Ito po ay pinagtibay in accordance with the international law that the 200 mile is belong to the Philippines. Okay? Ang latest ng pagkakabangga ng China ships sa ating mga barko ng Philippine Coast Guard at yung mga maliliit na dinadala natin pag sa resupply dyan sa Ayungin Shoal, excuse me, ay katunayan na talagang inaangkin nila ang ating karagatan. Pati ang mga island natin na sakop ng Pilipinas. Kaya ito po ay ibabahagi namin sa inyo ang ginawa ni actor, politician, Senator Robin Padilla ay nagpunta sa West Philippine Sea para with the Coast Guard as escort to see and check for himself what's going on there in the West Philippine Sea. Pero dapat sumama siya during the resupply mission. Sa resupply mission ng Coast Guard at ng Philippine Navy. Hindi sa ngayon, hindi for inspection na wala yung supply. Kasi hindi niya makikita ang tunay na kalagayan na dinadanas ng ating AFP sa pagsusupply diyan sa Ayungin Shoal. Kasi inaangkin nila kanila daw yung Ayungin Shoal. Dapat tayong magpasalamat kay Presidente Erap Estrada na siya mismo ang naglagay nung barkong yon during those times. Nagkataon medyo minalas-malas at na-out siya, no? Ni Gloria, no? Pero malaking bagay ang ginawa ni Erap din, no? Kaya bigyan natin ng pugay si Senator Erap Estrada, no? Joseph Estrada, no? Bagamat nung una, nagkamali tayo, yan ang nangyari. Okay? So, Presidente Joseph Erap Estrada, I salute you, sir. Okay? At ngayon, dahil sa umiinit na bangayan ng China at ng Pilipinas tungkol sa ating mga exclusive economic zone, ay kailangan there is a need for realignment of confidential plan or confidential budget as well as intelligence fund be diverted to AFP at yung mga binibigay sa mga congressmen, sa mga senators na pork barrel, it can be diverted to AFP kasi kailangan natin ng mga barko, mga advanced mga supply, intelligence, kailangan natin intelligence kung ano ba ang kinikilos ng kalaban. Huwag tayong papetik-petik kasi kita ninyo nangyari sa Israel. Bigla na lang nilusob ng mga Hamas terrorists ang Israel without their knowledge. Medyo humina ng konti ang intelligence. Now, nakita naman nyo, handa naman ng Israel. Kaya lang, nagkamali sila. Alam mo, hindi naman lahat perfect. Sa nangyayari, ay nalusutan sila ng mga terrorists, no? Kaya kailangan ngayon ay maganda tayo. Okay? Ang ating budget should be focused on intelligence. Hindi kailangan ng Department of Education at ng Office of the Vice President kasi wala naman silang Anong paggagamitan sa intelligence sa education? Anong gagamitin nila sa confidential fund? Sa Department of Education and Office of the Vice President. Yan.
Yung mga mo-oppose doon ay pwede nyo akong isama sa inyong mga debate, okay? And I will appreciate if you could invite me, okay? Now, dahil sa nangyayari yan ay we need more training for our armed forces of the Philippines. More training, more especially on the Pag-asa Island and along the West Philippine Sea and even in Batanes Island. Kailangan magkaroon tayo. It will be a continuous process like yung ginagawa ng Israel. We should count on Israel as our model. Kasi magaling sila. At ito ay napakita natin during World War II, yung ating mga sundalo, yung ating mga guerrilla warfare. Medyo nakalimutan na natin yan. Bigyan natin ng halaga ang importansya ng training in order to defend our country from any invasion. Okay? At pasalamat tayo sa Amerika na dito sa tabi natin na parating nakaalalay sa atin as a family. Because the United States always reminded that they are respecting and they're going to go with a treaty, a security treaty with the Philippines. Okay, the United States promised us through President Joe Biden, Vice President Kamala Harris, and Secretary of Defense. Yan ang Secretary of Defense, Sir Austin. Okay? Dito po yan, Austin from Texas. Okay? So, yung ating mga artificial island, hindi naman artificial island yung mga island natin sa Ayungin Shoal, sa West Philippine Sea, sa Pag-asa Island, we should protect it. That's our property. That's our within our exclusive zone, exclusive economic zone. Kasi dyan nang gagaling yung ating mga kayamanan. Lalo na yung sa may Quezon Province, yung Philippine rice, Benham rice. We should also protect them. Baka magulat tayo, hindi na pala sa atin yan. Kinakamkam lahat ng China. They make story of their own. At yung mga kumakampi sa China, most especially there in Davao. Okay? Ano ba ang masasabi nyo? Bigyan nyo kami ng feedback dito. Sabihin nyo na talaga kayo ay Pilipino pa rin. Alam ko meron ang China ay nagtayo na ng embassy dyan or consul dyan sa Davao. Okay? Kasi parati sinusuporta niya ng mga Duterte. Kayo mga taga Davao, ano masasabi nyo sa ugali ng mga Duterte na pro-China? Ito, abangan natin kung ano ibabalita sa atin ni Senator Robin Padilla na pro-China rin. Kasi siya ay US denied visa siya. Hindi siya makapunta rito sa Amerika. Okay? And also, we need also to make to solicit more funds to the modernization of our armed forces of the Philippines. Kailangan natin yan. At bigyan po kayo natin ng mga overseas Filipino workers as well as the US Filipinos who are helping the Philippine economy through our dollar remittances. Okay, hi, all my co-US Filipino here in America. Mabuhay po kayong lahat kasi tayo pa ay nagtutulong-tulong na sa ating pagbibigay sa ating pamilya ay nakatutulong to sa economy ng Pilipinas. Okay? At paulit-ulit ko sinasabi to. Ang US Filipino ay nag-contribute ng $13 billion last year, 2022, per central bank data. Okay? And it's been going on for many years. Okay? Tayo ang pinakamalaking nagko-contribute ng US dollars sa Pilipinas. Okay? At tulungan natin ang ating Pangulong Marcos sa pagpapanatili at matatag na paninindigan laban sa China aggressiveness sa Philippines. Okay? Si Pangulong Marcos Jr. lang ay kanyang tinutuloy
ang ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Mabuhay po kayo. Nagkamali po kami sa lahat at sana ay patawarin nyo ang mga Pilipino sa maling pag-aakala na may kasalanan ang mga Marcos family. Ito ay pinatunayan na ng Supreme Court at dapat igalang natin ang desisyon ng Supreme Court. Okay? So, ibahagi natin sa buong mundo na mga Marcos ay walang ginawang masama sa Pilipinas, kundi nag-improve pa nga ang economy ng Pilipinas noong panahon ng mga Marcos. Na nabigyan tayo ng parang masyado tayong emotions during those times. So binabati ko yung mga loyalista dyan sa Pilipinas at maging dito sa Amerika. At nakita naman nyo, nung dumalaw ang Pangulo dyan sa Saudi Arabia para sa isang meeting, ay talagang tinanggap siya ng mainit ang mga overseas Filipino workers. Okay, hanggang sa muli, ito ang inyong lingkod, Freddy Legaspi sa Facebook at sa YouTube at Filipinos America Blog. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, like, and share. Again, in God we trust, never hold your peace.